assuming na dito yung end no 15 meters na. So dito tayo magsisimula ang mag-flat na. So ito yung zero mark of the tape. So sabi natin every 25 meters na. So ito yung first flat. Assuming na 15 meters mula doon. Okay. Tapos sabi natin yung team is composed of yung mag-transect, magso-soil, mag-vegetation, mag-woody debris. So, yun. Basically, apat lang. Herbaceous part. Hindi katulad kanina. Pero mas may trade-off din. Kasi while sa bundok matagal i-access, may mga portion ng study site, pero dito medyo flat, kaya lang maputik. Okay, so soil muna. So, sabi natin mula rito at under third portion of the plot, kumuha tayo ng soil. Tapos sabi natin ang ating plot ay 7 meter. Sa talim, baka So, assuming na ito yung center of, ito yung zero mark, yung pinakamalapit na undisturbed. So, for instance ito. So, ilulubog siya hanggang sa dulo. Uy! Ayaw na, yun na yun, no? That's the twist. Twist nyo ng several times, tapos dahan-dahang iakyat. Para mabuo nyo yung core. Okay, so ang unang gagawin pag nakuha yung core, minamarkahan na. Sabi natin ay isa-section natin into several layers na. So 0 to 15 and so on. So mula dito. Yan. So 0 to 15. 0 to 15. 0 to 15. Yan. Tapos 15 to 30. 30 to 15. Ayan, 50 to 100. So ito naka ano siya, ano, naka 1 meter siya. And then
i-scrape natin yung ano, scrape natin yung babaw. So ginagawa namin, ginaganyan-ganyan. Para madali na. Itong portion na ito ang pinakamatrabaho. Parang yung sa terrestrial kanina. Isa. Sinong gusto mag-volunteer? Ano mo, Neng? Ganun. Kasi baka... No. Yung... Lagarin. Pera. Kasi ito may talim, ano? So kasi pagka ginanon mo, kung merong ugat, sasama, ano? So ang intention ay ikat mo yung, kaya ginaganon, ikat mo yung mga katulad nito. Kasi otherwise, masisira yung sample. Okay. Isagad mo sa ano, sa buto, sa baka. Sa metal. Basta ang intention natin, dapat hindi masira yung sample, ano? Kaya dahan-dahan. Dapat tanggalin ba? Ugat. Hindi kami, huwag ka ma-pressure sa amin. Tingin lang kami. Okay, dahan-dahan. Dapat medyo matalas yung ano nyo, no, kutsilyo para ma-cut yung kung merong ugat. May mga pagkakataon talaga na katulad yan, hindi talaga pwede. So, ano talaga yan, iiwasan nyo. Okay, so ulit. Okay, so 15, so after 30. scrape, so mamarkahan mo yung section. So gano'n, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 50. 30 to 50. Okay, so sabi natin, kukuha tayo ng sample para sa percent carbon na mga 5 cm yung kapal. Ano? So, pipili kayo ng section na medyo buo. Katulad dito, ito mga from 10 to 15. Okay naman siya. Yan. Tapos, meron na kayong labeled. Meron kayong paper cup. Ito kasi tinatanggap ko sa lab. So, from here, itong sample lang dito, pwedeng straight away to the lab na. So, kukunin. Gagamit ng spatula. Cake. Yun. So, dapat ubos ano. Yan. Okay. Percent carbon. So, lalagyan to ng label, no? So 0 to 15 ano. So, Transec 1, kung lalagyan ng abbreviation, so T1, Transec 1 plot 1. Of course, yung ano, yung site na. So, kalatagan, normally nagagawa kayo ng code, no. So, pwedeng kung kalatagan cal o CP whatever, T1 P1.
0 to 15. So, yun ano. Sige Nats, i-demonstrate natin. Yeah. Kahit dun sa paper cup, makikilagyan ng mark. So, Cal, P1, LT1, P1, Transec 1, P1, P1. Tama, P1. sige. P1. P1. P, Papa. P, Papa, 1, tapos sa baba, 0 to 15. Yan, okay. Pagka available yung elemental analyzer, katulad nung sa training namin, kasi available yung ano. So isang sample lang usually yung nire-require. Kasi that one, yung oven dry lang siya. So pag na-oven dry, kaya mo nang computing yung bulk density. Tapos that same sample, drenay ng low temperature, mga around 60 lang. Pwede siyang, hindi yung carbon, yung kanyang organic matter, hindi siya, yung heat ay hindi sufficient para i-burn yung organic matter. So therefore nandyan pa rin. Nawawala daw mga 10%. So yung same sample yung gagamitin for the elemental analyzer. So isang sample lang. But sabi ko nga, kakaunti yung may mga elemental analyzer dito sa atin. So usual, so based dun sa practice namin, so nagdadagdag kami ng isa pang sample for the bulk density. So kung available yung oven, so sufficient yung hindi dito mag-a-apply yung sa agriculture na pagka nagba-bulk density eh meron kang clad na. So hindi ka makakuha ng clad dito. So kaya ang ginagawa, yung parang prinsipyo din ng metal ring kanina, so that sample na may known volume, ayun yung oven dry. Para makuha yung bulk density. Kasi yung bulk density is oven dry weight divided by fresh volume of the sample. So yun. So therefore, so ito yung kukuha ng mga around mga 3 cm na sample. Para yun ang gawing sample for the bulk density. Yan. Okay. same So, code, pero maybe lalagyan, so therefore, kung ganyan dalawa, lalagyan nyo ng code din for bulk density tsaka for carbon. So, pwedeng isa lang yung lagyan, BD, para alam mo yung walang marka na yung pang carbon analysis. So, yun. So, ganun. So, you will do that for the other layers. 0 to 15. Okay, so dahil gagawin nyo naman in the succeeding plots, so tama na muna yun, sufficient yun for the, unless gusto nyo pang try ulit. Oo, okay na. Kukuha din po ng from 15 to 30. Yes, yes, so for all the sections na binanggit natin. Hanggang dun po sa 50 yes, to from 100. 50 to 100, yes. So sa gitna usually so sige, let me just emphasize. So 0 to 15, pumili, ang ideal nasa gitna, ng 0 to 15, tsaka, or